Good morning, everyone. Thank you very much for inviting us. Um, Mayora Hani Lacuna, President Domingo Reyes. Ako po ay anak ni Gapuno Antonio J. Villegas. Yeah pa. At meron po siyang kasabihan. Ang sabi niya, magmunit lumikha ng maging dakila, manulay sa diwa ng tunay na laya. Nung sinabi po sa akin yun, na sinimulan ko yung Filipino Club 50 years ago sa University of San Francisco para maalala po natin ang pagka-Pilipino. Tanong ko po sa kanya, ano po ba ibig sabihin yun sa English? Ang translation raw, try to create in order to be great. Build your legacy in exercising your liberty. Kaya nga ano po ba legacy ni Mayor Antonio Villegas? Tinatawag siyang Yeba, may sumigaw Yeba. Ano po ba ibig sabihin ng Yeba? Y is young, E is executive, B is brilliant, and A is administrator. Siya po ang pinakabatang vice mayor ng Manila at age 31. Galing po siya sa hirap sa Tondo. Pero sa pagsikap at pag-aaral niya, umangat po siya sa kahirapan at ang pamilya namin umangat. Naging valedictorian from grade school, high school, college. Naging valedictorian ng MLQ University. Isa sa dalawa na out of 5,000 law students sa Pilipinas na binigyang scholarship, pumunta sa Harvard. Pagbalik niya rito, hindi na nag-aral nung last semester, pero valedictorian rin siya, MLQ, Law School. Tapos sa kampanya para kay President Magsaysay. Siya ang pinakabatang member ng board ni President Magsaysay. Siya sumulat ng PCAC, PCAC, Presidential Commission and Action, President Complaint Action Commission. Yung pong panahon, bago si Magsaysay, nakasirado ang Malacanang. Nung dumating si Malacanang, bumukas ang gate ng Malacanang. Common tao, si Magsaysay. Kaya lang, namatay si Magsaysay na maaga. Kaya inalok siya na tumakbo. Tumakbo siyang vice mayor at nanalo at age 31. Nung April 15, 1962, ang mayor noon, si Mayor Lacson, at namatay April 15. So inassume niya yung position ng mayor April 16. From then on, ano nagawa niya? Hindi lang yung bata siya, pero ano nagawa niya sa Maynila? Tinuloy niya mga ibang plano ni Lacson at ang isip niya is dapat libre ang Pilipino. Kaya libre ang pag-anak, libre ang pagkasal. Marami kong kinakapatid. Palagay ko, 200, di ko kilala. Kinasa lahat, ninong ang tatay ko. Matapos nun, ginawa yung ospital ng Maynila. At libre ang panganak, libre ang gamot sa mga hirap. Libre ang tubig. Lahat ng tao dapat magkaroon ng libreng tubig. At ginawa rin at that time ang sinihan. Sila nagsimula in 1966 ng pelikulang Pilipino bago magkaroon ng Metro Film Festival. Dala po rito yung Parangal Filipino Film Festival. Nag-merge yan yung Metro Manila at saka Filipino Film Festival kasi dati ito June 14 to June 24, araw ng Maynila, ginawa to. At napakita nga ito sa Gliwag, which is Sigla ng Liwanag, Sunburn City tayo. From then on,
Pag kayo nagnunood ng sine, sinimula rin ng daddy ko na mahalin natin ang ating wika, mahalin ang ating bansa. Natatayo tayo sa pambansang awit every time na may sinihan na maggagawa. At wala pong magsisigarilyo. Sabi nga niya, hindi namin kayong nais pigilin. Pero ang usok ay masamang hangin. Patuloy po yun sa pag-aaral ng bata, libre lahat, until na masimulan tong pamantasan ng Maynila. In 1965 na tayo, pero hindi talaga nagsimula until 1967 yata. Ang presidente noon, President Reyes rin. Benito F. Reyes na naging guru niya sa philosophy sa FEU. Nakilala ko rin. At ngayon, ang presidente rin natin, President Reyes rin. Nagkasunod. Iiwan ko na lang ang isang sinabi pa niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. At ang karunungan, ang pag-aaral, ang makakaligtas, magpapaangat ng ating bayan. Huwag nating isipin magpayaman, isipin natin, pagalingin natin sarili at angatin natin ang iba. So in my last words, sabihin ko lang, stay blessed and be a blessing to others. Use your God-given talent to serve others. And in that, remember every day to smile. See miracles in life every day. Smile. Yeba. Yeba.